Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga awit, the book of Psalms, chapter 37, verses 1 to 3. Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo sila'y malalanta, tulad ng halaman matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Today, pag-usapan natin yung the destiny of the wicked and the righteous. Ito marami pong hindi nakakaalam. Magkaiba po ang kahantungan ng matuwid at ng masama. Magkaiba po sila ng magiging destiny, outcome ng buhay, At malinaw po ang Bible diyan. Marami kasing naniniwala na sasabihin nila, pareho din lang naman yan. Yung dinaranas ng masama ay kapareho rin ang dinadanas ng matuwid or vice versa. Pareho lang ng dinadanas yung matuwid at noong masama. Hindi po, ang Bible po pinapakilala na ang mga matuwid po ay magmamana ng lupain. Sila po yung bless at sila po yung pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanilang gagawin. Yung masama, mapapansin nyo po sa Biblia, uunlad din po sila. At malinaw po yan dito sa chapter na ito na atin pong pag-aaralan. Sabi sa verse 7, they will succeed in their wicked ways or schemes. Pero ang sabi ng Biblia, they will be cut off. Sabi sa verse 9. At ang sabi rin sa verse 14, they will become powerful, Magiging influential din siya. Kaya huwag kayong magtaka kung may mga masasamang tao na nagtatagumpay sa iba't ibang larangan ng ating society, Magiging powerful and influential po ang wicked. Pero may balik po kasi meron silang mga taong aapihin at pahihirapan. So kanina binanggit ko kaya sila naging successful dahil po sa kanilang wicked ways. Ngayon naman nagiging powerful po sila at dahil po yan sa kanilang pang-aapi, panlalamang, paggawa ng masama sa kanilang kapwa. Pero ang sabi ng Biblia, but their swords will pierce their own hearts and their bows will be broken. Yung po ang sinasabi ng verse 15. May balik sila mismo po ang magsasuffer nung consequences nung kanilang ginagawa. Kaya ang sabi ng Biblia, wag natin silang kaiinggitan. At ang sabi po sa verse 2 ng Psalm 37, for like grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. Ngayon, ano po ang sikreto? Na tayong mga righteous sa kabila ng ang mundo ay punong-puno ng masasamang tao na nagtatagumpay. Tayo maranasan pa rin natin sa buhay na ito yung favor ng Lord. Unang-una po sabi, trust in the Lord and do good. Ito po napakahalagang prinsipyo sa buhay. Kasi makikita po natin na sa pagtitiwala sa Diyos, doon po tayo makakaranas ng tagumpay sa buhay na ito. Trust in the Lord. Ika nga, sa Tagalog po yan, iasa mo sa Diyos. Ang lahat-lahat. Kasi alam niyo po, simula pa lamang pagkabata, napapansin niyo po, naituro po sa atin, magtiwala tayo sa ating husay, galing, talino. Kasi yan po ang pamamaraan ng mundo. Kailangan maging magaling ka, matalino ka, mahusay ka. Pero hindi po naituturo yung tagumpay natin ay nagmumula sa Panginoon. Kaya dapat magtiwala tayong lubos sa Panginoon. Kaya minsan nakikita natin yung realidad na yung mga taong matuwid, yung namumuhay ng may tamang ugnayan sa Diyos, sila itong mga nagiging matagumpay sa buhay na ito. Kasi yung po sinasabi ng Psalm 37 verse 3. At ang Jeremiah 17 verse 5 to 8, nagpapaalala yan sa atin Sabi po sa verse 5, cursed is the one who trusts in man, who depends on flesh for his strength, and whose heart turns away from the Lord. So, mag-iingat po tayo, Kasi sumpain daw po yung taong nagtitiwala sa lakas ng ibang tao o sa kanyang sariling lakas. Pero ang sabi po sa verse 7, but blessed is the man who trusts in the Lord,
whose confidence is in Him. Yan ang number one na sikreto para manatili kang blessed sa buhay na ito. Ang tiwala mo dapat ay sa Panginoon lamang. Ang sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ang sabi sa Romans chapter 10:11, napakaganda po na sinasabi ng Biblia, anyone who trusts in Him will never be put to shame. Hindi ka mapapahiya ko. Ang pagtitiwala mo ay ilalagak mo sa Panginoon. Lahat-lahat ibigay mo sa Kanya. At sabi po ng John 14:1, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Yan ang paalala sa atin ng Panginoong Hesus. Ano po, para wag matrouble yung ating puso sa mundong ito. Magtiwala tayo sa Diyos at manalig tayo sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, bakit sinasabi na trust in the Lord and do good? Anong kahalagahan po ng paggawa ng mabuti? Kasi sa mundo pong ito lalaganap talaga ang kasamaan. Kaya sabi sa Romans chapter 12 verse 21, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Kasi makikita mo, magtatagumpay yung mga masama maiinggit ka. Gagayahin mo yung paraan ng pamumuhay nila, gagayahin mo yung mga diskarte nila, kukuha ka ng wisdom sa kanila. Wag po, no po? Paalala po sa atin yan ng Panginoon. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sabi sa 1 Peter chapter 2, verse 12, live such good lives among the pagans, that they may see your good deeds and glorify God. In fact, magiging testimony pa tayo sa kanila. Ano po? Sabi sa verse 15, for it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish men. Kung gagawa daw tayo ng mabuti, mapapahiya yung mga gumagawa ng masama. Ang sabi sa 3:11, he must turn from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Sa mundong ito, hanapin daw po natin yung kapayapaan. Tayo po ay lumayo sa kasamaan. At ang sabi sa 17, it is better if it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. So minsan, tayo mga matuwid, magsasuffer tayo for doing good. Pero okay lang yun. Ganun po talaga . Pag ginawa natin yung tama, maraming magpe-persecute sa atin. Pero ang Diyos, tutulungan po tayo. At ang sabi ng Biblia, hindi tayo mapapahiya. So again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.